Tumilamsik ang dugo mula sa kamay ni Sergio, mula sa pagkakagat ni Camille, ngunit tila hindi niya maramdaman ang sakit. Gamit ang kanyang palad sa kanyang bibig, kinuha niya si Camille, gamit ang isang kamay at naglakad palabas ng silid. Sa pinto naman ay nakatayo si Mr. Chua na duguan at basagang ilong. Nanginginig to sa takot ng mga sandaling iyon at tila basang sisiw. Nang makita at mamukha nito si Sergio, ay nagkandara pa tong lumapit. "Mr. Reynoso, please help me. I am Mr. Chua. I signed a contract with Debonair worth 8 million pesos. Please help me. They will kill me." Pagmamakaawa pa ni Mr. Chua, kaya lang naman siya pumayag na pirmahan ng kontrata sa Debonair ay hindi dahil inakit siya ng malanding directress na si Alicia. Ginawa niya yan para pabanguhin ang pangalan niya kay Sergio Reynoso at magamit niya ang koneksyon nito. Huminto sandali sa paglalakad si Sergio at nanilisik ang mga matang tiningnan si Mr. Chua. Hindi lang yon, malakas din niya itong sinipa dahilan para muling magdugo ang bibig nito. "Ah!" sigaw ni Mr. Chua habang sapu-sapu ang dumudugong bibig. "Anong kasalanan ko, Mr. Reynoso?" Malakas na sigaw ni Mr. Chua ang hindi alam ang nangyari. "Destroy him!" Nanilisik ang mga matang utos ni Sergio sa mga tauhan. Matapos marinig ang utos, agad namang lumapit si Alex kasamang 2 bodyguard kay Mr. Chua na naiihi na sa salawal sa sobrang takot. Ilang sandali pa, isang malakas na hiyaw ang maririnig sa kwarto na animoy merong hayop ang kinakatay doon. Si Sergio naman ay balot ng dugo ang kamay ng mga sandaling iyon dahil hindi pa rin niya inaalis ang kamay sa bibig ni Camille. Kung hindi kasi niya gagawin yon, tsak na madudurog ang babae ng sariling dila. Nag-alala rin siyang kapag hindi tumigil si Camille sa pagkagat ay maaring bumigay ang mga ngipin nito. Mahinahong nagsalita si Sergio kahit hindi niya alam kung maririnig ba siya ni Camille na wala sa tamang wisyo. "Don't be afraid, I'm here to save you." Napakalamyos ang tinig ni Sergio at kahit sino yata ay kakalma sa oras na marinig ang boses na yon. At bagamat tulala pa si Camille ay alam niyang ligtas na siya sa mga sandaling iyon. Sa wakas, ibinuka na ni Camille ang kanyang bibig at binitawan ng palad ni Sergio yung kagat-kagat niya. Saka yumakap ng mahigpit sa leeg ng lalaki tumaguluhol. "Wala akong ginawang masama." Bagamat nahihirapang magsalita, nakuha naman ni Sergio yung ibig sabihin ni Camille. Bakas din sa tinig ng babae ang matinding takot ng mga sandaling iyon. May kung ano namang damdamin ang nabuhay sa kaibuturan ni Sergio ng mga sandaling iyon habang pinagmamasdan ng kawawang babae. Alam niyang hindi yun pagnanasa kundi mas matindi pa doon ang bagay na naramdaman niya sa kanyang dibdib. Habang naglalakad at buhat si Camille sa kaliwang braso ay nagawa ni Sergio na dukutin ang cellphone sa bulsa ng kanyang slacks sa katinawagan ng kaibigang si Victor. Matapos maipaliwanag ni Sergio sa kaibigan ng mga nakitang sintomas kay Camille ay sinabi ni Victor, "I think she was drugged. What should I do?" Tanong ni Sergio sa kabilang linya. "Just give her cold water and try to calm her down," ani Victor. Matapos marinig yun ay kaagad ng pinatay ni Sergio ang tawag at binalingan si Alex na nakasunod sa kanyang likuran. "Get a room." Si Camille naman nabuhat ni Sergio sa kanyang mga bisig ay hindi mapalagay dahil sa sobrang init na para bang siya'y sinisilaban. Ngunit kahit na ganoon ang preskong amin ni Sergio ay nagdudulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam at tila ba tinutulak siyang mas idikit pang sarili sa lalaki. "Asawa ko, bakit ganito? Napakainit ng pakiramdam ko." Humihikbing bulong ni Camille sa paus na tinig. Kumunot ang noo ni Sergio na marinig ang pagtawag nito sa kanya pero hindi na niya ikinama pang sinabi ng babae. Besides, kahit nagawin niya yon ay hindi naman ito makikinig dahil sa estado nito ngayon. Nang masamyo ni Camille ang mabangong hininga ng lalaki ay naging malikot ang kanyang kamay. Hinila niyang kwelyo ni Sergio at saka hinalikan ng lalaki sa labi. Hindi pa siya nakontento, marahan pa niya itong kinagat-kagat. Napasinghap naman si Sergio sa panunukso ni Camille. Saka pinaningkitan niya ito ng mga mata. "Will you please behave?" Inis niya sabi saka pumasok sa kwartong pinahanda niya sa kanyang sekretary at diniretso si Camille sa banyo. Wala naman sa sarili na pangiti si Camille. Paano siya makikinig sa sinasabi ng lalaki? Sa kanyang paningin, mas matamis at mas masarap ang lalaki kaysa sa paborito niyang cake. At kahit idikit lang niya sa sarili kay Sergio, hindi niya mapigilang malulung sa amoy nito. Ngunit naputol ang pangarap ni Camille na maramdaman niyang binabasya ni Sergio sa malaking bathtub at saka binuksan ng gripo sa pinakamalakas na buhos ng tubig.
Ramdam ni Camille ang malamig na tubig na bumuhos sa kanyang katawan dahilan para pansamantalang maibsan ang init na kanyang nadarama. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, muling nilukob ng mainit ng pakiramdam ang buong katawan ni Camille na tila ba nanunuot pa yon sa kanyang mga buto. Asawa ko, bakit ganito? Ang init ng pakiramdam ko. Tulungan mo ko, nagmamakaawang pagtawag ni Camille kay Sergio. Saka pinilit sinira ang suot niyang damit. Ang maputing katawan ni Camille ay malayang napagmasdan ni Sergio ng mga sandaling iyon. Alam niyang wala pa sa tamang wisyo ang babae na marahil ay epekto ng pinainom na droga dito. Pero hindi siya santo para hindi makaramdam ng pagnanasa para sa babae. Katakot-takot na mahinang mura munang pinakawala ni Sergio bago nagpa siyang tumalikod sa asawa ko, huwag mo kong iwan. Wala sa sariling tura ni Camille sa kamabilis na bumaba sa bathtub at saka niyakap si Sergio para pigilan itong umalis. Ang basang katawan ni Camille ay naging dahilan upang mabasari ng kanyang mga suot at ang malambot nitong kamay na yumaya po sa kanyang bewang ay naging dahilan para mapapitlag siya. Madilim ang anyong hinarap ni Sergio ang babae na parang kawawang kuting na nakayapos sa kanya saka pinukulto na nagbabantang tingin. Let me go, mariing utos niya. Tila wala namang narinig si Camille namang oras na yon. Sa halip, mas lalo pa niyang inilapit ang sarili sa lalaki at saka tumingkayad upang abutin ang labi nito at halikan. It was the same jerky kiss with no improvement at all. But it made Sergio like he was facing a formidable enemy. Marahas na hinila palayo ni Sergio ang babae at sinabing, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Sa halip na makinig ay muling hinalikan ni Camille ang lalaki na para bang nalulungi siya sa matamis nitong labi. Para sa kanya, ang paghalik kay Sergio ang bagay na makapagpapakalma sa kanya ng mga oras na yon. Niyakap niya si Sergio at marahang itong hinaplos. Please. Ang maganda nitong mga matang puno ng kainosentihan ay lalong nagpaalab sa init na naramdaman ni Sergio. Ngunit ginagawa niyang kanyang makakaya upang supilin yon. Kahit na napakahirap, muling hinawakan ni Sergio ang baba ng babae at marahan tong pinisil. Kilala mo ba kung sino ako? Tanong niya na namamaos ang tinig. Tila bata naman na tumango si Camille. Asawa ko please. Ang kinin mo ko. Ani Camille saka hindi mapigilang muling hagkan sa labi ang lalaki. Asawa ko pakiusap, ang kinin mo ko. Mistulang tumigil ang paghinga ni Sergio nang marinig yun mula sa labi ni Camille. Ang lahat ng pagpipigil niya sa panunukso ng babae ay bumigay na. Tila may kung ano sa kaibuturan niya ang biglang kumawala at gustong manakmal ng mga sandaling iyon. Ikaw ang may gusto nito, namamaos na saad ni Sergio. Saka hinilang babae palapit sa kanya at tinalikan ito ng marahas at walang pag-aalinlangan. Malalim ang halik na pinagsasaluhan ni Camille at Sergio na para bang uhaw na uhaw sila sa isa't isa. Ang kanilang mga laway ay nagsasalo at ang mga dilang naglilingkisan ay tila ba nagsasabing kitagal nilang hinintay ang sandaling iyon. Ang kahungkagan na nararamdaman nila ay naibsan at napalitan ng hindi mailarawang kasiyahan. Naging mapangahas ang mga kilos ni Sergio. Walang pagpipigil, walang pag-alinlangan, hinayaan niya sariling tangayin na nakababaliw at nag-aalab na apoy ng kanyang damdamin. Are you ready? Namamaos na tanong ni Sergio sa babae. Oo, asawa ko. Anas naman ni Camille na tila naging musika sa pandinig ni Sergio. Ilang sandali pa tila isang musikang pumailan lang sa kabuuan ng banyong ungol ni Sergio at Camille. Asawa ko, tila baliw na wika ni Camille. Anas naman ni Sergio habang patuloy na sumasayaw sa ritmo. Muli ang nakakabaliw na pakaramdam noong una niyang inangkin ng estrangherang babae. Sa kanyang sweet ay nadama niya kay Camille. Napasinghap si Sergio sa kamarahas na hinawakan sa braso si Camille at sinabing, who was the man who took your virginity? Nagpanggap naman si Camille na hindi naintindihan ang sinasabi ng lalaki. Saka umiling-iling, hindi niya maaring aminin kay Sergio na itong lalaking nakakuha ng kanyang pagkababae. Sergio watched the woman closely, trying to search her eyes as if she wanted to say something. Then grabbed her shoulder and asked, come on, if you want to say it, say it. Who was your first time? Hinihingal na tanong ni Sergio habang patuloy ang pagkadyot. Isang tao na tulad ng buwan, tila wala sa sariling sagot naman ni Camille. Habang habol ang hininga, para kay Camille si Sergio tulad ng isang buwan. Napakalapit man, ngunit napakahirap namang abutin. Naningkit ang mga mata ni Sergio nang marinig ang sinabi ng babae. Posible kay nagkamali siya. Hindi ganong karami ang naging babae sa kanyang buhay kaya wala siyang ibang mapagkukumparahan ng damdaming iyon. Namumulang mukha ni Camille ng mga sandaling iyon habang pinagmamasdan si Sergio at tila nagmamakaawa na mas pagbutihin pang ginagawa. Asawa ko,
Napatimbagang si Seryo at nagagalit siya ng mga sandaling iyon pero hindi niya alam kung bakit. At marahil, dalang emosyong lumulukob sa kanya ay mahigpit niyang hinawakan sa bewang ang babae. Dahilan para mapangiwi ito sa sakit. Marahas ng inangkin si Camille para bang sa parang iyon niya inilabas ang galit na nararamdaman. Makalipas ang ilang sandali, sabay na naabot ng dalawang rurok ng kaligayahan. Kapahabol ang kanilang mga hininga na para bang mapupugto sa labis na pagod. Nang magising si Camille ay napakasakit ng kanyang ulo. Tinukod ni Camille ang brasong masakit na hindi niya matandaan kung paano. Inalis ang comforter na nakabalot sa kanyang katawan at tumingin sa bintana sa madilim na kalangitan. Magdamag na akong nakatulog, tanong ni Camille sa isipan habang kunot noong nakatingin sa labas ng bintana. Sa pagkakataong iyon ay bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Seryo na tumutulo pang basang buhok. Nakatapis ng tuwalyang pang ibabang bahagi at ang hubad na katawan ay merong kiss mark na magkakaibang laki. Tinakasan naman ng kulay ang mukha ni Camille nang maalalang nangyari na nagdaang gabi. Siya at si Seryo. Umakto naman si Seryo na parang walang kasama. Sa kwartong yun saka basta hinubad ang tapis ng tuwalya at walang saplot na nagtungo sa malaking cabinet para kumuha ng maisusuot. Ano ba? Sigaw ni Camille saka ipinikit ang mga mata nang mariin upang wag makita ang lalaki. Kunot noon namang inihinto ni Seryo ang pagsusuot ng pantalon na tinignan si Camille saka sarkastikong sinabi, "It's too late to close your eyes because your eyes got tired of looking at me last night." Ang kaninang maputlang mukha ni Camille ay namula ng gusto dahil sa sinabi ng lalaki. Nang subukan niyang ibuka ang bibig para sana magsalita ay napahawak siya sa kanyang lalamunan dahilan sumakit yon. "Thank you kagabi," pausat mahinang wika ni Camille. "Don't mention it. After all, I enjoyed it too." Sagot naman ni Seryo habang sinasara ang botones na suot niyang long sleeve. Uminit naman ang gustong pisngi ni Camille. Dahil sa pagiging prangka nito, hindi naman yun ang pinagpapasalamat niya dito. Utang na loob niya kay Seryo ang ginawa nito kagabi. Kung hindi siya nito iniligtas sa kamay ni Mr. Chua, ay baka kung ano nang masamang nangyari sa kanya. Mayaman niya isang paper bago humagi sa harap ni Camille. "Go, wash yourself. Your clothes are ruined so you can't wear them anymore." Ani Seryo, sa sobrang kahihiyan, ay hindi makatingin si Camille sa kaharap. Sa halip ay nanatili lang siyang nakayuko ng hinablot ang tuwalya sa tabi ng kama. Binalot niya ng maiging sarili sa makapal na comforter at tumakbo patungo sa banyo. Because of Camille's actions, sa loob ng malaking banyo, puno ng kahihiyang pinagmasdan ni Camille ang hubad na katawan sa malaking salamin. Puno ng pasa ang kanyang katawan na animoy nakipagbuno siya kung kanino. Sa likod ng kanyang bewang at pagitan ng mga hita niya ay grabe ang pagkakabugbog. Bukod pa doon, meron din itong mapupulang markang tila kiss mark. Bagamat niligtas siya nito, ganun ba talagang lalaki na merong kakaibang habit? Katulad ng unang may mangyari sa kanila, masakit din ang kanyang katawan dahil sa mga pasang natamo mula sa lalaki. Sadista ba to? Wala sa sariling napisil si Camille ang pagitan ng kanyang hita kaya napadaing siya na makaramdam ng sakit. Napabuntong hininga na lang si Camille nang maisip ang mga nangyari sa kaipina siyang magtungo na sa shower. Nang matapos mag-shower ay lumabas na si Camille ng banyo. Subalit nagtaka siya nang makitang wala na si Seryo doon. Ipinasya niyang lumabas ng kwarto at doon nakita niya ang lalaki na prenting nakaupo sa sofa. Magkakrus ang mga mahabang bintit may kausap sa cellphone. Nang makita siya ni Seryo, kaagad siyang sinenyasan ng lalaking maupo nang mabilis naman niyang sinunod. Hindi maiwasan ni Camille na mapatingin sa lalaki ng mga oras na yon. Humahanga siya sa galing na lalaking magsalita ng wikang English. Siya kausap nito sa cellphone. Kahit hindi sabihin, baka sa lalaking pagiging aristokratiko, sa kilos, salita at pananakit. Matapos naman patayin ng tawag, binalingan ni Seryo yung tasa ng kape at lumagok bago hinarap ang babae. "What do you want?" Prangkang tanong niya kay Camille. Napakunot noon naman si Camille, saka naguluhang nagtanong sa kaharap. "Ano ang ibig mo sabihin, Mr. Reynoso?" Habang pinagmamasdan ni Seryo yung babae, lumakong paningin niya sa maputi nitong leeg na merong kiss mark. "What happened last night will continue, so you can make a request and I will satisfy you." Ani Seryo sa tonong hindi nakikiusap kung hindi nag-uutos. Alam niyang walang babae ang makakatanggi sa gusto niyang mangyari, kaya dapat pa nga itong magpasalamat dahil sa dinami-dami ng mga babaeng gusto siyang makasama sa kama itong napili niya. Kumabog naman ang dibdib ni Camille, hindi niya alam kung tama bang pagkakaintindi niya sa sinasabi ng lalaki. "Ibig mo sabihin, hindi mo na itutuloy ang annulment kahit walang karanasan sa pakipagrelasyon?" Alam ni Camille na ang intimacy nangyayari lang sa pagitan ng mag-asawa at ang damdaming iyon ang nararamdaman niya kay Seryo. At katulad ng sitwasyon nung nagdaang gabi,
Pinagpasalamat niyang si Seryong sumaklolo sa kanya dahil kung iba ang gumawa nito, baka mas pipiliin na lang siyang magpakamatay. "You're too ambitious," sarkastikong sagot naman ni Seryo sa kaumiling-iling. Nanigas naman si Camille sa kinaupuan at hindi pa rin maintindihan ang gustong mangyari ng lalaki. The annulment still won't change even after Lola Soledad's surgery but sinadya ni Seryong bitinin ng sinasabi sa kakinuhangkahan ng mamahaling sigarilyo na nakapatong sa center table at nagsindi. Nanatili namang naghihintay si Camille sa sasabihin ng lalaki at matapos ang 2 o 3 paghit-hit buga ng sigarilyo nagsalita ito. "Since we're very compatible in bed, I can agree to your other conditions." Mistulang lumobong ulo ni Camille nang marinig ang sinabi ng lalaki. Kung ganoon, gusto siya nitong gawing babae niya? Umahon ng galit sa dibdib niya nang maisip yon. Hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan niyang ibababa ang sarili dahil kahit mahirap siya ay meron siyang prinsipyo at dignidad. "Gusto mo ako maging babae mo?" Tanong ni Camille na nasusuya. Nagkibit balikat naman si Seryo na tila na parang wala nang pinag-uusapan. "You can think so." Nakuyom ni Camille ang kanyang kamao dahil sa labis na galit. Kung hindi lang malaki ang utang na loob niya rito ay baka lumipad ng palad niya sa pisngi nito. Pilit munang kinalma ni Camille ang kanyang sarili sa kahumugot ng malalim na hininga. "Ayaw ko maging babae mo." Sadya na may pinalidad ang tono. Sumama naman ang mukha ni Seryo sa narinig. Tinatanggihan ba siya nito? "Do you think I need permission when I want something? Ang sabi mo hindi mo ako pipilitin. I gave you a chance but you provoked me." Pinukol ng masamang tingin ni Seryong kaharap. "Do you think I am so stupid that if any woman asked me for help, I would sacrifice myself to save her?" Ang totoo, hindi naman talaga big deal sa kanya kung hindi na ito virgin. Subalit, sa tuwing maisip niya na magpupunta ito sa iba'y parang sumisikip ang kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan. Wala siyang pakialam kung payag man ito o hindi sa nais niyang mangyari. Ang gusto niya ay walang ibang magmamay-ari sa babae kung hindi siya lang. Pera lang naman ang gusto nito, kaya ibibigay niya yon basta magiging masunurin to sa kanya. "If you are uncomfortable, you can call me bedmate, playmate, bed partner. It's just a noun. I can give you enough money and you won't suffer any loss." Ani Seryo na para bang wala lang ang sinasabi. Nakaramdam ng pagka-insulto si Camille ng mga sandaling iyon. Sa paningin ng lalaki, isa lang siyang gamit na pwede nitong paglaruan kung kailan ito gusto at itatapon kapag sawa na. Naningkit ang mga mata ni Camille sa labis na galit. "Inuulit ko, ayaw ko maging babae mo," matigas niyang sabi. "Pag-isipan mo mabuti, Miss Asuncion. Just because I'm interested in you now doesn't mean that I always will be." Malamig at puno ng pang-insultong sabi ni Seryo. "Isa pa, hindi naman talaga yan ang purpose mo, hindi ba?" Dagdag pa niya na nakataas ang makakapal na kilay. "Anong purpose ang sinasabi mo?" Naguluhang tanong naman ni Camille. "May plano mo makipaglapit kay Lola para magkaroon ka ng opportunity na pakasalan ako. Sa ganun, marami kang makuhang pera sa akin." Nang marinig ang mga bagay na yon ay nanikip ang dibdib ni Camille na para ba siyang sinasakal. Kaya naman napahawak siya sa kanyang dibdib. Nalamig din ang buo niyang katawan na tila ba binuhusan siya ng tubig na may yelo. Yun palang dahilan kung bakit kinamumuhian siya ng lalaki. Iniisip nitong sinadya niyang lahat upang mapalapit kay Lola Soledad at para perahan ang mga to. Nang makita naman ni Seryo, nakaramdam siya ng iritasyon. Dahilan para alisin niya ang paningin sa babae at ibaling sa ibang bagay. "Bukod sa pera, wala na akong ibang mai offer. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na. Pwede kang magpresyo kung magkanong gusto mo." Timbagang na tumayo si Camille sa kinaupuan at nakakuyo ang mga kamaong hinarap si Seryo. "Mawalang galang na, Mr. Reynoso. Pinanganak man akong mahirap pero hindi ibig sabihin na wala akong prinsipyo. Hindi ako magiging laruan ng kung sino man." Galit at matigas niyang sabi habang nakatingin ng diretso sa mga pang-usig na mata ng lalaki. Matapos bitawan ng litanyang iyon ay humakbang siya paatras. Saka magalang na yumukod sa lalaki. "Maraming salamat sa pagligtas sa akin, Mr. Reynoso. Utang ko sa iyong buhay ko." Puno ng sinseridad na wika ni Camille. "At kung sakali man na kailangan mo ng tulong ko, balang araw gagawin ko lahat para makatulong." Dagdag pa niya. Matapos sabihin niyon ay tumalikod na si Camille. Ngunit bago tuluyang lumabas ay muli siyang humarap kay Seryo at sinabing, "Sa maniwala ka man o hindi, hindi ko kailanman niloko si Lola Soledad." Ani Camille saka tumalikod na tuluyang lumabas ng pinto. Naiwan naman si Seryo na madilim ang anyo at masamang-masama ang muka. Hindi ba alam ni Camille Asuncion na napakaraming babaeng nangangarap ng oportunidad na yon? Paano nito nagawang tanggihan ng tulad niya? Napatiimbagang si Seryo habang nakatingin sa nakasarang pinto. Hindi niya maintindihan ang sarili. Ang bigat ng kanyang dibdib at para bang merong gustong kumawala doon. Was he insulted?
or hurt by Camille Asuncion?'s rejections of him? Kinabukasan pagpasok ni Camille sa Debonair ay nakasalubong niya sa lobby ng kumpanya si Miss Alicia. Meron tong buhat-buhat na malaking kahon na naglalaman ng mga gamit nito at masama ang mukha habang nakatingin sa kanya. Bigla siyang hinatak sa braso ni Miss Alicia at galit na galit sa sinabing, "Napakagaling mo, Camille Asuncion. Nagmagandang loob lang ako sa'yo pero siniraan mo ko." Kunot noon namang binalingan ni Camille ang galit na babae. "At ano naman ang ginawa ko para sabihin mong siniraan kita? If you hadn't slandered me to Mr. Reynoso, he wouldn't have fired me. Ang kapal ng mukha mo," sigaw pa ni Miss Alicia na nanilisik ang mga mata. Natigilan naman si Camille sa narinig. Kanina lang umaga ay narinig niya mula sa kanyang mga kasamahan na ang taong may hawak ng project ni Mr. Chua ay pinalitan. Ang matanda ay na ospital dahil naparalisado ang kalahati nitong katawan at ang pinamamahalaan ng isa sa mga tauhan nito ay bagamang alam niyang mga directress ang may kagagawan kung bakit siya napahamak sa kamay ni Mr. Chua. Wala namang siya sapat na ebidensya para patunayan yon. Isa pa ay si Miss Alicia ang isa sa pinakamagaling na direktor sa kumpanya at hindi basta ang perang kinikita nito sa trabaho. Batid niyang hindi to kakakasuhan dahil lang sa isang intern na tulad niya. Sa sobrang galit ni Alicia ay dinura niya sa mukha ni Camille. "Huwag kang umasang magiging okay ang lahat dahil lang naakit mo si Mr. Reynoso. Isa ka lang sa mga laruan niya at kapag nagsawa itatapon ka niya na parang isang basura." Umahon naman ang galit sa dibdib ni Camille dahil sa pang-insultong yun ng babae. Oo, mabait siyang tao pero hindi siya makakapayag na insultuhin siya at tapakan ng pagkatao niya ng kusino. "Miss Alicia, ikaw may kasalanan kung bakit tinanggal ka ni Mr. Reynoso kaya wag mong isisisi sa akin ang nangyari sa'yo. Sa tingin ko tama lang ang ginawa ng CEO dahil ayaw niya may toxic na tao sa kanyang kumpanya." Matapang na sagot ni Camille sa babae. Napangisi naman si Alicia nang marinig ang sinabi ni Camille. Tamang hinala niyang may gusto nga ito sa kanilang CEO. "You are too ambitious, Camille. You want too much when you are just a dregs of society. Do you think you can like someone like Mr. Reynoso of high social status? Go ahead and dream. Which, tama ka, gusto ko nga si Mr. Reynoso." Pag-amin ni Camille lalong kinasama ng mukha ng babaeng kaharap. Pero ang pagkagusto kay Mr. Reynoso ay bilang pagrespeto dahil mabuti siyang boss na hindi maintindihan na isang tulad mo na gumagawa ng mali para makuha ang gusto. Ang pagkatanggal sa trabaho ni Miss Alicia ay nakakapagpabago sa pananaw ni Camille kay Sergio. Alam nito kung paano paghiwalay ng personal na buhay sa trabaho at hindi ito nagbulag-bulagan sa ginawang pagkakamali ni Miss Alicia. Dahil lang sa mataas ang posisyon nito sa kumpanya. Sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan, si Sergio Reynoso hindi mapagkakailang mabait na boss na karapat-dapat irespeto ng kanyang mga tauhan. Dahil naman sa sinabi ni Camille ay naningkit ang mga mata ni Miss Alicia sa galit saka mabilis itinaas ang kamay para sampalin siya. Pero dahil sa mas mabilis si Camille ay kaagad niyang nasaluyon. "Directress Alicia, kung ayaw mo umalis na may dignidad sa sarili, tatawagin ko mga security guard para samahan ka palabas." Wika ni Camille na pinaningkitan pa ng mga matang babaeng kaharap. "You witch!" Galit na tura ni Alicia sa kamarahas na binawi ang kamay niyang hawak ni Camille at pinukul siya ng nalilisik na mga mata. "I underestimated you, Camille Asuncion. Akalain mo sa inosente mong mukha ay may nagtatanugong mabangis na tigre." Ngingising-ngising ani ni Alicia. "Pero wag kang pakampante, marami ka pang kakaining bigas. Let's see what happened next." Matapos sabihin iyon ay tumalikod na si Alicia at taas nung naglakad papalabas ng kumpanya. Wala itong pakialam kahit pinagtitinginan at pinagbubulungan ito ng mga empleyado. Para sa kanya ay basura lang ang mga tong hindi kayang abutin ang kinalalagyan niya ngayon. Sinusumpa din niyang gaganti siya sa bruhang si Camille Asuncion. Hindi siya papayag na siya lang ang babagsak dahil isasama niya ito. Nang makalis naman ng directress ay sakalang nakahinga ng maluwag si Camille. Tinapik-tapik niya ang kanyang dibdib dahil pakaramdam niya ay nanikip yon kanina. Alam ni Camille na matagal ng directress si Miss Alicia at may kakaiba itong aura at pananalita na talagang kinatatakutan ng kanyang kasamahan. Hindi nga niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sagutin ito ng ganoon. Nang mag-angat ng tingin si Camille ay nagulat siya nang makitang gwapong muka ng kanyang boss sa kanyang harapan. Hindi niya ito nakita kanina, kaya bakit biglang naroon na ito sa kanyang harapan? "Good morning, Mr. Reynoso." Pati ni Camille sa kayumukot kinagat ang sariling labi para itagong kabang nararamdaman. Bakit nga ba siya kinakabahan na makita to? Bago pa makahuma si Camille at tingalain ng lalaki ay isang makitab na sapatos ang nakita niya sa kanyang paanan.
Kaya napatras siya at hinarap ang kanyang boss na matamang nakatingin sa kanya. Buong akala ni Camille ay may sasabihin ng lalaki subalit nagulat siya nang basta na lang itong tumalikod at iniwan siya. May sasabihin ba siya? Isip-isip ni Camille habang pinagmamasdan ng malapad na likod ng lalaking naglalakad palayo. Pagdating naman sa opisina, kaagad na nagbigay ng utos si Sergio sa sekretary. Issue a notice that Alicia Acosta was fired for violating industry norms and will never be hired again. Nagulat naman si Alex sa narinig na sinabi ng kanyang boss. Si Miss Alicia Acosta ay matagal na nagtatrabaho sa Debonair at dahil sa ginawa nito ay naban ito sa kumpanya. Pwede pa sana itong bumalik sa kumpanya makalipas ang 2 taon para magtrabaho muli. Subalit dahil sa notice na ibinigay ng kanyang boss ay hindi na ito makakabalik sa kumpanya kahit nakailan. Isa pa ay sinong kumpanyang mag-hire ng tulad ni Miss Alicia Acosta na inayawan ng mga Reynoso. Napakalaki ng impluwensya ng kanyang boss pagdating sa business industry. Kaya walang sino man ang kukuha sa babaeng lalo't sinuka na ito ng kanilang kumpanya. Napaisip tuloy si Alex ng mga sandaling iyon. Posible kayang mga sinabi ni Miss Alicia kay Camille Asuncion ang naging dahilan para magalit ng kanyang boss para ibigay ang utos na iyon? Did you hear what I said? Kunod noong tanong ni Sergio sa kanyang sekretary. I understand, Mr. Reynoso. Sagot naman ni Alex saka mabilis na kumilos upang gawin ang ipinag-uutos nito. Subalit bago tuluyang makalabas si Alex sa pinto, ay muling nagsalita ang kanyang boss. From now on, all employees who make mistakes will be fired from the company and will not be allowed to remove their belongings by themselves. A guard will accompany them out of my company. I understand, Mr. Reynoso. Naramdaman ni Alex na kaya yun ang ginagawa ng kanyang boss ay para protektahan si Camille Asuncion pero wala siyang balak na usisain yun kaya pinagpatuloy na lang niyang paglabas sa opisina at marahang isinara ang pinto. Ano kayang mangyayari ngayon napatalsik si Alicia sa kumpanya? Bakit kaya gusto ni Sergio na maging babae niya si Camille? Pumayag naman kaya si Camille sa alok ng asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.